Handang isugal ni Senator Marcoleta, mga kababayan, ang kanyang pagkasenador, ang kanyang bagong karir, para lamang isampal dito sa mga congressman, mga kababayan, na yang isinampang impeachment nyo ay hindi dumaan sa due process. Hindi dumaan sa 10-day ruling, mga kababayan At kapag mangyari mga kababayan, na matutuloy talaga ang impeachment, kapag susuwayin nila ang Korte Suprema, ay talagang sasabihin niya sa mga kongresista na kung mapapatunayan nyo na dumaan ito sa 10-day rule dyan sa Kongreso, ay magre-resign ako. Yan talaga. Dahil siguradong-sigurado si Marcoleta, mga kababayan, na hindi nila ito ginawa. Panoorin niyo po, ha? Magre-resign ako as Senator of the Republic. Naku, mabigat. Mabigat na hamon, mga kababayan. Ganyan kasigurado si Senator Marcoleta na hindi ito dumaan sa tamang proseso. Okay? Totoo yan. Yung apat na yan, nung i-repair nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, yun ang February 5. Wala siya doon sa order of business doon sa araw na yun. February 5, deadline. Andun si Marcoleta present, mga kababayan. Wala doon sa agenda. Diyan pa lang, mga kababayan, nilabag na nila ang kanilang sariling rules. Paano pa kayo mag-rules kung hindi nyo naman pala susundin, di ba? Kaya nga, andyan ang mga rules, mga kababayan, para may kaayusan. Yan ang nakalagay sa konstitusyon. Hindi nila sinunod. Kaya nga sinasabi ko, kung ito'y halimbawa umabot sa Senado, unang tanong ko sa kanila. Unang tanong sa pool agad, mga kababayan. Hawak-hawak ko yung Hawak-hawak ko yung session number 36. Ito yung sinasabi niyong 10th session day. Sinungaling sila, mga kababayan, Yun ang kanilang pinesenta, mga kababayan. Ewan na natin, ito ba ang kanilang pinesenta sa Korte Suprema? Kung gayon, pwede silang makulong yan, mga kababayan. Pero, sabi ni Marcoleta, wala yun sa agenda. Mga animal na mga buhaya. Kapag napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito, ibig sabihin, in-include nyo. Andyan talaga. Magre-resign ako as Senator of the Republic. Naku, mabigat. Okay? Pinusta ang pagiging senador niya, mga kababayan. Sige, kahit ipalit natin si Abante bilang senador, patunayan nyo, Kongreso, na in-include nyo iyan nung sa last day, sa 10th session day. Tingnan natin kung kaya nyong patunayan yan, mga kongresistang mga Crocodilos Romualdos. Handang mag-resign si Marcoleta at ipasok kahit sino gusto nyo, si Abante na. Lubos-lubusin na natin ito kakapalan ng mukha ni Abante, mga kababayan. Hindi na nga nanalong kongresista. Pinaupo pa rin ni George Garcia. Gawin ng senador. Kahit hindi pa siya nag-file ng candidacy. Kasi wala Hawak ko na Wala Bakit ninyo ipinangatwiran? Pinangatwiranan ninyo na pati sa sagot ng Solicitor General Ha? Ibig sabihin, mga kababayan, nagsisinungaling. Ito Solicitor General, mga kababayan. Appointed ni BBM, pinatulan. Sinakyan, mga kababayan, ang kasinungalingan ng mga kongresista. Sinungaling din pala. Welcome to Bagoong Pilipinas. It was included in the order of business, sabi niya. Ito po yung aming katibayan, Annex A. Halimbawa, Annex A. Session number 36, order of business. Pagka tinignan mo, wala doon. Saan mo makikita? Sa journal. Sa journal number 36. Doon makikita kasi additional reference of business. Ayun pala Isipin yun. Balikan natin kamo yung December 2. What is so spectacular about December 2? Pagka tinignan mo, dalawang panukalang batas lang ang binasa on first reading. Dalawa lang. Hindi masyadong busy yung araw na yun. Yung December 2, pangkaraniwan, Jen. Monday yun. Lalo na yung nag-uumpisa kami yung mga ganito. Halos 100 ang babasa. Kaya mahaba yung session Di ba yun ang time na nagsampa sila ng impeachment? Parang pinagtanuhan talaga na dalawa lang ang natin dahil mayroong pasabog ngayong araw na ito Magsasampa ngayon ang mga ngiwi, mga kababayang mga Percivalis Romaldis o Percivalis Hernandez at Sabalis Dilimahis ng impeachment laban kay VP Sara. Yung December 2, balikan mo yun, reviewin mo. Dalawang panukalang batas lang ang binasa. Minuto lang yun na babasahin mo.
3 resolutions, 2 panukalang batas. Pagkatapos lahat na communications, mga letters from different agencies, to the archives, to the archives, to the archives. Ibig ko sabihin, kapag ka tiningnan mo yung volume ng business na tatalakayin no December 2, 30 minutes tapos eh. Tapos, Bakit hindi nyo sinama na additional reference of business yung impeachment na tinanggap nyo at 4:30 samantalang yun ay isang napaka-importanting bagay? Hindi nila sinama mga kababayan dahil makakount. Samantalang umpisa na yun ng counting mga kababayan ay ng 10 business days o calendar days. Doon pa lang. Lampas-lampas na sila eh. O pagkatapos sumagot yung Solicitor General. Inamin ba naman niya yung 3 kanyang ganon at saka yung pang-4 ay isinama namin sa order of business na pag tinignan mo wala. Ang totoong ginawa nila, Hala, nagsinungaling na mga kababayan. Solgen, abogado ng gobyerno yan supposedly ha. Marcoleta mismo ang testigo na hindi yan totoo. Ang kanyang claim na considering, sabi Solgen. niya, considering that the fourth impeachment complaint signed by more than 1/3 of the members of the House of Representatives has been transmitted to Congress, the 3 earlier impeachment complaints have become moot and academic and they were sent to the archives. Pero hindi kayo Korte Suprema eh. Ang sabi ng Korte Suprema, consider dismissed. Ibig sabihin mga kababayan, considered na yun na first filing. Alam mo ibig sabihin nun? Pinatay po namin. Pinatay. Kaya nilagay sa sabi archive. ng Korte Suprema, In-archive pinatay eh. ninyo, ibig sabihin, yung pangalawa, hindi na pwede. You violated the 1-year ban rule. Ayun. Simple. So yun pala yung binabanggit ng Korte Suprema. Oo. Dapat kasi mga kababayan, within 10 working days, kahit ilang i-file nila na impeachment, basta within 10 working days from the first filing, pwede yung i-consolidate as one. Lumampas na eh! Tapos yung pang-4 ang kanilang mga kababayan, transmit, nasabi ng Korte Suprema, considered not transmitted. Nakaduda-duda rin naman dahil last minute nila transmit. Hindi nga nabasa ng karamihan. Na nalabag yung 1-year ban rule ng impeachment complaint. Ayun, Kasi kung yun ay nirepair ninyo sa Committee on Justice, may tumuloy na sana eh. Walang tumuloy na proceedings kasi walang ni-repair. Walang ni-repair sa Committee on Justice. Yun ang pinaka-ultimate na destination ng lahat ng impeachment complaints. Umabot lamang dun sa order of business eh. Pagkatapos in archives, nasaan ang pumunta sa Committee on Justice? Wala. Walang hearing. Yun pala yun. Wala. Unconstitutional. Bakit? Unconstitutional! Yung dalawang requirements doon, yung i-include mo sa order of business, nakasulat sa Constitution eh. Pagkatapos, in 3 session days thereafter, sabi niya, kapag lumabas nga sa order of business, i-repair mo naman sa Committee on Justice. Hindi nangyari yun. Yung 4, hindi dumating sa Committee on Justice. Wala sa rules yun eh. Bakit dinala mo sa archives, hindi doon sa Committee on Justice? Kaya nga unconstitutional mga kababayan. Tapos sila, grabe. Ang angas pa mga kababayan, para pang mas magaling pa sa Korte Suprema. Para parang sinabi na, kami lang ang may karapatan dito. Huwag nyo kami panghimasukan. We have the sole authority to do this. Wow, sundin nyo ang due process, mga animal na mga buhaya. Kaya pala unanimous yung desisyon ng Supreme Court. Mukhang hindi nahirap. Kahit yung appointee ni Bangag, mga kababayan, sinabi unconstitutional. Mukhang walang pumanig ni isa man. Ni wala pang dissenting opinion. Hindi, pagka unanimous, hindi Unanimous eh. Talagang. Wala kumontra. Wala. Ganun ka grabe. Tapos, si Tambaloslos, mga kababayan, si Tambaloslos, may gana pang mag-file ng motion for reconsideration. Sinabi na nga ni Ara Marcoleta, walang kapag-asang mag-motion for reconsideration. Si Tambaloslos, magmo-motion pa rin for reconsideration. Sige, go! Go, Tambaloslos.
Kaululan mo. Bakit sinabi na walang due process din? Kanina, nabanggit niya. Yes, opo. Ipaliwanag natin bakit walang due process. Bakit po? Hindi nga dumating sa Committee on Justice, doon mo kasi tatawagin ng Vice President para kahit papano, kung gusto niya mag-appear doon, magpaliwanag, o magbigay ng doon pa lang, sagutin niya, walang nangyari. Wala rin ho kasi Hindi nga nabasa mga kababayan yung mga kongresistang pumirma, yung lahat ng dokumento. gano'n, no? Ni isang pagdinig ata sa Committee on Justice, wala pong nangyari. Wala eh. Diniretso agad eh. Marami silang itinago doon sa kanilang tuntunin. What do you expect, mga animal? Under the Bangag administration, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.